Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Yung mga OFW na nakikinig po sa atin, magandang araw po sa inyo. Nakita nyo ba si Amy Marcos? Ang beshi mo, kasama si Sara Duterte. Ayan, pupunta ng Europa. Actually, nagpunta na sila dyan para kausapin ang tatay digong nila. Alam mo kung bakit kakaiba itong si Amy Marcos? Nagtataksil ito. Nagtaksil ito sa mga biktima ng tukhang ni Digong. 30,000 ka-coffee, napas lang ng tukhang ni Digong at ni Bato de la Rosa. Tapos ngayon, kailangan niyang maiuwi si Digong. Nagpunta ng Europa, oo, para maiuwi si Digong. Nakita niyo na ba yan? Sa balitang yan, kung paano nagtataksil itong si Amy Marcos, may mga post pa siya, oh. Nakipag-shake hands pa kay Kaufman. Pakita ko sa inyo. Baka gusto niya, dalhin niya sa Malacanang diretsyo. Pag naiuwi ng Pilipinas, dalhin mo agad sa Malacanang yan. Yan o. Kasama niya ang abogado ni Digong dyan sa International Criminal Court. Alam mo bakit natin sinasabing pagtataksil ito? Unang-una, nasubukan mo bang dinggin itong hinaing, itong mga reklamo? Sige, sabihin na natin, yung hindi 30,000 hindi 30,000 na tinukhang ng administrasyon ni Digong. Kahit 100 lang dyan o kahit 5 lang, napakinggan mo ba kung ano yung hinaing nila, kung paano pinaslang yung kanilang asawa, kanilang anak, walang kalaban-laban. Tapos ngayon, kumampi ka na kagad dito sa suspect na si Digong. Gusto mo na agad pakawalan yan si Digong nang hindi pa nililitis. Pwede ba yun? Pagtataksil yan sa mga biktima nitong tukhang na karamihan mahihirap, walang kalaban-laban. Tapos sasabihin nyo, kasuhan ninyo dito sa Pilipinas. Sa tingin mo ba, nung panahon ni Digong, maisasampa nila yung kaso nila dito sa Pilipinas? Mababasura lang yan. Si Laila de Lima nga, napakulong nila eh. May pera na si Laila de Lima. May machineries na si Laila de Lima, napakulong nila. Paano pa yung asawa ng pedicab driver? Paano pa yung asawa ng sari-sari store owner? Paano pa yung estudyante sa pampublikong ospital? Na lahat pinagkamalan at pinalabas na ng laban. Unfair. Sobrang unfair itong ginawa ni Amy Marcos. Puro positive lahat kay Digong. In fact, nag-imbestiga pa dyan siya sa Senado At binasag na siya dyan ni Chis Escudero Na ginagamit. Huwag mong gamitin ang Senado para sa personal interest ninyo. Hindi pa tumigil dyan si Amy Marcos. Lumipad pa papuntang dahig. Talaga nga naman, oo. Ano sinasabi niya? Kapit lang. Wow, aping-api talaga sila dyan, kapit lang daw, Yan, magkakapit nga sila ni Kaufman. Aping-api kayo dyan. Kayo yung api dyan. Kayo yung dihado. Suspect si Digong. We have to remember, siya ang suspect sa pagpaslang dito sa mga Pilipino na ito sa ilalim ng kanyang programang tukhang. Mismong si Digong umamin. Marami siyang statement, recorded, interview sa media, umamin siya na siya ang nagpatukhang sa mga yan. Na siya ang nagpatsugi sa mga yan. Tapos kinampihan agad ni Amy Marcos. Okay lang, sige, pagtaksilan mo yung pamilya mo. Tanggap na natin yan, pinagtaksilan mo si PBBM. Okay lang yan. Presidente yan. Kaya nilang lumaban ng sila. Pero pag pinagtaksilan mo itong mahihirap na yan, the very persons na bumoto sa'yo, nagtataka nga tayo, bakit kasi binoto pa yan, nanalo pa sa pagkasenador. Itong mga biktima na yan, imagine nyo, again, we have to remember, yung biktima ng tukhang ni Digong, mahihirap. Yung mayayaman, nagpapakasasa. Yung walang kalaban-laban, ang biniktima nila, kasi nakakota system. Kailangan by this month, by this day, may ganitong number na kayo ng natukhang. Mahihirap yan. At dyan nagtataksil si Amy Marcos sa ginagawa niyang yan, sa statement niyang yan, pagtataksil yan sa mga biktima ng tukhang na mahihirap. Sige, pagtaksilan niya si PBBM, wala tayong problema dyan, okay na. Naka-move on na tayo dyan dahil pinagtaksilan niya naman talaga yan. Pero yung dito sa mahihirap, na 30,000, pamilya niyan na pinagtaksilan, grabe. Sabi niya, and I quote, kapit lang. Kanino kami kakapit? Sa'yo. Kapit lang daw, Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man. Alam ko ang pakiramdam. Siya na naman, main character talaga tong si Amy Marcos. About me, about me, about me, about me.
Main character, may mga kaibigan din kayong ganyan, di ba? Laging tungkol sa kanya, laging tungkol sa akin, sa akin, sa akin. Puro ganyan. Main character talaga to lagi eh. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam na mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Hindi daw po katanggap-tanggap ang sinapit ni PRRD. Now, the question is, bakit niya sinapit yan? Huwag na kayo mandamay. Huwag niyo na idamay si PBBM. Bakit niya sinapit yan? Bakit siya nakulong dyan sa International Criminal Court? Kasi in-implement niya yung tukhang na yan. Kung di niya naman in-implement yung tukhang na yan, hindi naman siya makukulong. Ang masaklap ngayon, nagdudusa lang siya, hinaharap niya lang yung kanyang kasalanan, nakahanap pa kayo ng masisisi. At ang nasisisi nyo ngayon, si PBBM. Nasisisi nyo ngayon ang administrasyon. Bigla, naging mga kontrabida pa si PBBM yan. Siya pa naging may kasalanan dito sa sinapit ni Digong. Na ginawa yan ni Digong, presidente siya ng Pilipinas at mayor siya ng Davao. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Kung may dapat kayong sisihin, si Digong ang sisihin ninyo. Kasi imbes na manahimik, ipinagyayabang niya pa. Binubulgar niya na nagtukhang siya, na may ganitong number of people siyang tinukhang. Chinugi. Siya ang kasalanan ninyo. Naghanap pa kayo ng masisisi, oo talaga naman oo. Simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit, narito tayo. Wow, positive eh, no? Sabi niya sa mga DDS, hindi ko alam kung nire-respeto siya ng mga DDS. Siguro ng ilan, no? Ngunit, narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Kasi ay may solusyon eh. Narito tayo upang umaksyon. Wow, tapos na eleksyon eh. Mga linyahan talaga, oo. Anong gagawin niya? Anong aksyon? Mag-i-intervene siya sa International Criminal Court? A-action siya dyan sa ICC? Anong gagawin niya? Kausapin niya yung 3 judges dyan sa International Criminal Court. Oy, judges, ilabas nyo si Digong. Ako, senador ako ng Pilipinas. Huwag mo nang gagamitin, kapatid ako ng presidente. A-action daw siya eh. Anong magagawa niya? Abogado siya. I-represent niya si Digong sa hearing sa September? Definitely not. Wala siyang authority. O yabang lang to. Narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Anong aksyon? Ang pakikipag-usap sa mga Pilipino na pumapasyal dyan sa The Hague, yan ba ay isang aksyon para mapalabas si Digong? Hindi yan ang batayan ng ICC para sa paghuhusga sa mga kasong nakabinbin sa kanila. Merit ng kaso ang tinitingnan, ebidensya ang tinitingnan. Anong aksyon ang ginagawa nyo dyan? O baka drama na naman yan, pero hindi raw yan drama. Iba talaga to si Amy, oo. Hindi ako naghintay. Ito pa ha. Kapit kayo, ka-coffee ha. Kapit kayo. Sabi niya, kapit lang eh, no? Hindi ako naghintay ng 39 years. Mag-aapat na dekada para lang magkamali muli. Magkamali muli ha. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Ano gusto mo palabasin dyan? Hindi natuto si PBBM sa exile nila dyan sa Hawaii. Sa martial law, hindi natuto si PBBM. Siya lang. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Siya yan. Yan na naman tayo. Main character na naman siya eh. Ako ang bida lagi dito eh. Alam mo kung bakit nagkakaganyan si Amy Marcos? Ingitera eh. Gusto niya sana siya yung presidente. Alam mo, remember, nung si PBBM nag-file na kanyang candidacy sa pagka-presidente, nakarating sa atin to ha, tapos nag-file na mga disqualification cases para hindi makatakbo si PBBM. Umasa pala tong si Amy Marcos na siya ang ipapalit kay PBBM. Main character talaga eh. Ako talaga to lagi eh, no? Kaya masama siguro ang loob, opinion natin ito ha, kaya siguro masama ang loob kay PBBM dahil hindi siya ang naging presidente. Manalo kaya siya kung siya ang nilaban ng 2022? Makakuha kaya siya ng the same number na 31 billion votes gaya na nakuha ni PBBM? I don't think so. Yabang eh, no? Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali. So perfect ako. Hindi ako magkakamali kasi learned ako. I am experienced. I have 40 years na napaghihintay para magkamali pa dito. No way. Parang yan gusto niya sabihin eh. May Marcos na natuto sa kasaysayan.
Ibig sabihin, may pagkakamali. O sige, aminin na natin may pagkakamali. Natuto daw siya. O si BBM, sige, hindi na siya natuto. Si PBBM hindi natuto, ikaw lang natuto. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Hindi ako kasama dyan sa tinutukoy ng sambayanang Pilipino. Ewan ko sa inyo ka-coffee, kung payag kayo na kinakatawan kayo ni Amy Marcos dyan. Hindi daw siya para kay Digong. Naku, jargons na naman ito. Generic statement na naman ito. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Dinawit nyo na naman ang sambayanang Pilipino. Malinaw na malinaw sa opening statement Kapit lang gusto mong iuwi si Digong Hindi ka para kay Digong, ba't nagpunta ka dyan? Para sa Pilipinas? Na-consider mo ba yung 30,000 na victims? O sana kinausap mo man lang yun. Na-try mo ba? Tanungin sila. Kami, nakausap namin. Dinala kami kung saan nakatago itong mga biktima ni Digong na potentially pupunta dyan sa The Hague para tumayong testigo. Ramdam na ramdam natin yung kanilang mga kwento kung papaano sila inabuso ng otoridad. Wala silang kalaban-laban. Nakausap kaya ni Amy Marcos yan? Nadinig kaya ni Amy Marcos yung side nitong mga biktima at kumampi agad siya dyan sa suspect na si Digong na nakabilanggo dyan sa ICC? Yan ba yung para sa sambayan ng Pilipino? Hindi para kay Digong? Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Hindi raw siya nagpunta dyan para sa isang tao, para kay Digong, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Pero ang closing statement niya, together we will bring PRRD home. Iuwi natin sa Pilipinas si Digong. O baka gusto mo, dalhin mo sa Malacanang na. Diba? Ang problema, nakakapasok ka ba sa Malacanang? Hashtag, Amy Solusyon. Politiko talaga si Amy, no? Hashtag, Amy Marcos. Hashtag, Senator Amy. Hashtag, Senator Amy Marcos. Nako, ang daming hashtag Yan kasama niya si Sara Ayan Edited na edited Ganda ni Manang Talaga to si Amy Marcos sobrang pagtataksil. Hindi na sa pamilya niya kasi given na yan. Dito sa mga biktima ng tukhang niya. Iuuwi talaga nila si Digong Yan talaga ang plano nila O sana, hanggang September na siya dyan. Antayin niya na mag-hearing dyan. Bakit ganyan si Amy Marcos? Anong ginawa sa kanya ni Digong na sobrang bigat? O ano ang meron sila ni Digong na sobrang bigat? To the point na kaya niyang pagtaksilan yung pamilya niya, kaya niyang pagtaksilan yung mga biktima ni Digong? Anong meron? Bakit nagagawa ni Amy Marcos ito? Yan ay isang malaking tanong. Nag-imbestigas dyan sa Senado. Hindi pa matatapos yung investigasyon na yan, ka-coffee. Dahil si Bato, sinabi na rin ni Bato yan na mag-iimbestiga rin siya dyan sa mga ICC investigators. Malamang nandyan si Amy Marcos yan. Alam mo, sa gagawin nilang investigasyon, once na magbukas na ito 20th Congress, tatagal yung investigasyon na yan. Bakit? Mas marami na sila dyan Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Marcoleta, o nadagdagan pa sila ni Marcoleta. Hindi nila tatantanan yan yung pagkakaaresto ni Digong at yung pananatili daw ng mga investigators, mga ICC investigators na nandito sa Pilipinas at iniimbestigahan ng mga pulis. Hindi titigil yung mga yan. Palalabasin talaga nila na si PBBM ang may kasalanan dyan sa pagkakaaresto kay Digong at sa pagkakakulong ni Digong dyan sa ICC. Na malinaw naman na si Digong din ang may kasalanan kung bakit siya nakakulong. Bulag tong mga to, hindi nila naiisip maghahanap ng masisisiyan. At ang masaklap pa, gagamitin na naman ang Senado, gagamitin na naman ang hearing kuno in aid of legislation para pasamain na naman ang imahe ng administrasyon, ang imahe ni PBBM. Malinaw na malinaw yan. Yan ang intention nitong mga tao na to. Di ba, babantayan natin yan. Para nakikita natin kung paano nila ginagawa ito. At para ma-counter-attack natin itong mga pinaggagawa nila para ibagsak ang gobyerno, ibagsak si PBBM at ibagsak itong buong administrasyon. Oy, Manang Amy, anyari sa'yo? Ang dami pang ginawa niyan. Ng previous election lang Ito katatapos ang election. Nagpakalat pa ng fake news kay Benhar Abalos. Ano sabi niya? Kasagsagan, katanghalian,
Ang lumalabas daw na pangalan ay Benhar Abalos. Siniraan si Benhar Abalos. Siguro isang reason kung bakit hindi nanalo si Benhar Abalos dahil sa mga sinabi din ni Amy Marcos. Siyempre marami pang boboto sa hapon. Inisip nila, ay grabe, nandaya si Abalos, ba't siya ang lumalabas dito? Huwag na natin iboto yan. Diba? Nanira pa. Samantalang tinulungan siya ng alyansa. Nanira pa ng kapwa alyansa. Yes, nag-resign siya dyan. Umalis siya sa alyansa. Pero sana hindi mo na ginawa yan. Matindi talaga itong si Amy Marcos. Sa ngalan lang ni Sara Duterte, sa ngalan lang ni Duterte, bakit mahal na mahal mo yung mga Duterte? Isinusuka ka na mismo ng mga DDS, isinusuka ka na mismo nila Panelo, ni Harry Roque, na mga DDS na kakampi ni Digong, isinusuka ka na, bakit ipinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo dyan? Diba? Hindi natin maintindihan yan. Bakit ginagawa ni Amy Marcos yan? Kayo, baka may ideya kayo ka-coffee. Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Bakit ginagawa ni Amy Marcos yan? Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, bakit ganyan pa rin po yung ginagawa niya sa mga Duterte? O baka alam ninyo, may teorya kayo, baka may mga gusto kayo sabihin, pa-share na lang ka-coffee dyan sa comment section. Sige na. Yung mga nasa Facebook, invite ko kayo ka-coffee ha. Baka di pa kayo naka-like o di kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, nasa taas. Like and follow lang po. Yung mga nasa YouTube, pasuyin na lang din po kayo. Please click lang po na subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. O siya, sige. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.